Masayang araw po, mga ka-PL. Aba, parang sinampal si Bongbong Marcos ng isang Chinese ambassador, mga kababayan, sa kanyang magkabilang pisngi ng iwi. Bakit? Di ba gay nung December 4, 2025, mga kababayan, personal na in-inspection ni Bongbong Marcos etong Bukana Bridge. Pinagmayabang niya pa, mga kababayan. Ang sabi niya etong Bukana Bridge, isa ito sa mga malalaking proyekto ng Administrasyong Marcos. At tinawag niya po ito, mga kababayan, na legacy project daw. Ngayon, maliban po doon sa pang-aangkin ni Bongbong Marcos sa Bukana Bridge, patunay, mga kababayan, na hindi niya po ito proyekto, kundi sa China. O ito, Chinese ambassador, personal pong dinalaw o sinilip in inspection ang Bukana Bridge na sila naman talaga ang totoong nagpondo nitong Bukana Bridge. Walang kinalaman dito si Bongbong Marcos. Pagyayabang na lang yan. Kasi nga, wala siyang nagawang proyekto. Tamad kasi. Bobo. Walang alam, kundi mamulitika imbis na gumawa ng mga infrastruktura. O eto ho ang balita, mga kababayan. Grabe, parang sinampal si Marcos nito sa kanyang magkabilang pisnging niwe, mga kababayan. O eto, basahin ko na. Bukana Bridge na inangkin, biglang legacy project ni Marcos Jr. Kamakailan binisita ng Chinese ambassador, mga kababayan. Davao City, ang Bukana Bridge na idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isa umano sa mga legacy project ng kanyang administrasyon ay muling napansin matapos itong bisitahin ng Chinese ambassador ng Pilipinas na si Jing Quan nitong Martes ng hapon, Enero 27, 2026. Di ba? Binisita po, mga kababayan, ni Chinese ambassador. Maliwanag po, mga kababayan, na kanila ho ito. Kaya ang laking kahihiyan po nito sa Marcos administration at sa lahat ng mga loyalistang naniwala naman sa bangag nilang presidente. Kaya ako sa inyo, share nyo tong video na ito para malaman ng mga loyalista, ng mga bangag vlogger na sinungaling yung presidente natin. Credit grabber. Mayabang pero walang nagawa. Bangag kasi. Ang 3.1 bilyong tulay ay pinunduhan ng gobyerno ng China sa ilalim ng China Official Development Assistance o ODA noong panahon ng Administrasyong Duterte at bahagi ng Davao City Coastal Road na may habang 17.8 kilometro. Yan ha. Legacy project ni Marcos Jr. Ayan. Nagtatanong lang po ha. Hindi po sinasabi nitong balita na kay Marcos Jr. yan. Ayan. 3 question mark magkakasunod. Nagtatanong lang. Baka mamaya kasi mali ang pagkakaintindi na naman ng mga loyalista. Kay Marcos naman pala Oy, may question mark. Baka hindi kayo marunong tumingin ng question mark. Nagtatanong ito. Noong Disyembre 4, 2025, personal na inspection
ni Pangulong Marcos Jr. ang Bukana Bridge at hayagan itong itinuring bilang bahagi ng mga proyektong tatapusin at iiwan ng kanyang administrasyon bilang pamana sa Davao at mga karatig lugar. Ganyan niya po ipinagmayabang ang Bukana Bridge sa mga taga Davao at sa buong Pilipinas, mga kababayan. Ipinagmayabang ni Bongbong Marcos. Diyos ko naman, Mr. President, hindi niyo po ba naiisip na lilitaw at lilitaw po ang katotohanan? Kayo rin po ang mapapahiya, Mr. President. O tulad niyan, nalaman kaagad ng ating mga kababayan, Google, research, hindi pa man din pumupunta itong Chinese ambassador sa Bukana Bridge, nalaman na ng ating mga kababayang mananaliksik na itong Bukana Bridge ay hindi naman pala sa iyo, Mr. President. Inuulit ko lang para klaro tayo. Oo, matagal na natin pinag-usapan ito, pero kinakailangan nating idiin ito sa mga loyalista, sa mga bangag vlogger na nagbobobobobohan para lang maipagyabang yung kanilang presidente na wala naman talagang nagawa kasi inutil, walang kwenta, bangag, walang ginawa kundi mamulitika at higit sa lahat, hit ng droga. Di ba, mga kababayan? O ito pa, ito ay isa sa 4 na malalaking proyekto. Ang mga tinatawag naming legacy projects na tatapusin namin sa Davao at sa karatig lugar nito. Yan po ang sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang interview doon sa Bukana Bridge habang nakatungtong siya sa tulay. Buti hindi na putol yung tulay. Di ba? O bangamat nagsimula at pinunduhan ng bansang China ang proyekto sa ilalim ng nakaraang administrasyon, binigyang diin ni Marcos Jr. na ito ay kanyang ligasiya. Dahil ang pagtatapos at pagbubukas ng tulay ay magaganap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Bugo ka, Marcos! Bugo! Matatapos lang sa administrasyon mo ang Bukana Bridge. Natural. Ipinasa ni Duterte sa iyo ang pagka-presidente dahil meron siyang delikadesa, bumaba siya, hindi katulad mo, baka hindi ka bababa. Natural, matatapos sa administrasyon mo. Pero hindi ibig sabihin nung sa administrasyon mo matatapos, itong Bukana Bridge, sa administrasyon mo ito, nagsimula at ginawa. Huwag kang bobo, Marcos, tanga. Huwag kang credit grabber, mahiya ka naman. Nipis-nipisan mo naman yung makapal mong muka. Grabe, sobrang nakakapal ng muka mo. Kahit ikaw, Marcos, alam mo na hindi sa'yo to Inaangkin mo lang. Pero kinakailangan mo pa talagang sabihin sa tao. Ito, parte ito ng malaking proyekto ng Administrasyong Marcos. Ang tawag dito, legacy project na booking. Pinuntahan pa ng China. China? Ng Chinese ambassador. O di, para kang sinampal. Sa magkabilang pisnging bangag, giwe. Yan kasi, puro kayabang, inuuna mo yabang mo, hindi ka nag-iisip. Alam nyo, mga kababayan, sa palagay ko lang wala na sa matinong pag-iisip yung presidente natin na yan. Hindi po gawain,
ng isang matinong tao yung mang-angkin ng proyekto na alam mo namang hindi ikaw ang nagpagawa, hindi sa administrasyon mo trinabaho. Yung ganyang klaseng tao, yun ang aangkin, yung sobrang kapal na po ng mukha katulad ni Marcos, mga kababayan, may something na po sa utak yan. Hindi na po kayabangan yan. Hindi na po isang simpleng pang-aangkin lamang ng proyekto ng may proyekto, kundi problema na ho yan sa pag-iisip, mga kababayan. Kaya pala, nagkakaganito na po yung ating bansa kasi hindi na po kayang pamunuan ng ating presidente. Ultimo nga, simpleng proyekto na hindi naman sa kanya, inangkin niya pa para palabasin sa mga kababayan nating sa kanya. Ayun, kalaunan, nalaman din. Oh. Papel ng proyekto, ito na. Ang Bocana Bridge na nag-uugnay sa barangay 76-A Bocana at Matina Aplaya ay inaasahang magpapabilis sa daloy ng trapiko, magpapagaan sa congestion at magpapalakas ng aktibidad pang-ekonomiya sa Davao City sa oras na ganap na itong ma-integrate sa Coastal Road Network. Yan po ang pinakapapel ng Bocana Bridge. Kaya yan inilagay. Malaking tulong ho ito. Ang pagbisita ni Ambassador Jing Quan ay muling naglatag ng visible role ng China sa proyektong ngayon inaangkin bilang legacy project ng kasalukuyang administrasyon. Ang sakit naman itong balitang ito. Sa gitna ng mas malawak na usapan ukol sa foreign-funded infrastructure at pamana ng mga nagdaang pamahalaan, hindi sa kasalukuyang pamahalaan. Etong Administrasyong Marcos, wala tayong aasahan. Ang maniniwala lang dyan, yung mga bangag niyang supporter, mga kababayan. Di ba? Ang laking kahihiyan nito. Sinimplihan siya ng Chinese ambassador. Sino? Si Marcos. Sinimplihan siyang ipahiya, mga kababayan. Hindi man nagsalita yung Chinese ambassador na amin itong Bocana Bridge. Hindi ito sa administrasyong Marcos. Walang ganon. Pero yung ginawa ng Chinese ambassador na bumisita doon sa Bocana Bridge, maliwanag yon na konti na lang sabihin loko-loko yung presidente nyo. Sinungaling nga. Credit grabber. At higit sa lahat, makapal ang mukha kasi durugista. Ganyan ang taong durugista, mga kababayan. Wala na po sa matinong kaisipan. Kaya yung kapal ng mukha, yung yabang, naroon ho yan. Hindi ho nawawala. Napahiya ka, Mr. President. Masakit, di ba? Masakit. Kung hindi ito sa China, hindi pupuntahan ng China yan. Binisita ng China. Sinilip kung maganda ba yung kalidad nitong Bocana Bridge. Ibig sabihin yan, di ba, mga kababayan, ang China ay handa pang tumulong. Hindi lang sana sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas. Kung matino ang relasyon ni Bongbong Marcos at ni Chinese President Xi Jinping. Ang problema hindi mabuti yung kanilang relasyon. Kaya kita nyo, wala tayong masyadong tulong na natatanggap mula sa bansang China.
Di ba? Kasi napakataas ng yabang ng ating presidente. Parang kaya niyang pamunuan yung bansa natin. Simpleng bagyo nga, hindi niya malutas-lutas. Napakamot pa sa ulo. Anong gagawin natin? Presidente yan? Tapos pamumunuan mo ang bansa? Bagyo? Hindi mo kayang lutasin yung tinamaan ng bagyo? Napakasimple lang naman eh. Di tulungan mo. Yung mga kababayan nating tinamaan ng bagyo, yung mga bahay nilang nasira, bigyan mo ng materyales. Bigyan mo ng halaga na makapagpagawa sila ulit ng panibagong bahay nila. Hindi yung magkakamot ka sa ulo mo na anong gagawin natin. Bobo ka kasi kaya hindi mo alam yung gagawin mo. Nakakahiya. Ako sa'yo, lisanin mo na yung bangko dyan sa Palasyo Malacanang. Marami pang matutuwa sa'yo. Baka pasalamatan ka pa, sir. Di ba? Ito pa, isang balita, mga kababayan. Kalimutan na natin si Bangag. Bangag talaga yan eh. Ganyan talaga ang mga bangag. Wala sa matinong pag-iisip. May saltik baga. Ito pa isang balita. Tungkol po ito kay Saldico, mga kababayan. Tila may hirit itong si DILG Secretary John Vic Rimulya kay Saldico. Return 1 billion US dollar tsaka tayo mag-usap. Yan po ang sabi ni John Vic. May hirit si DILG Secretary John Vic Rimulya sa feelers o paramdam ni dating Congressman Saldico na makipag-dialogue sa pamahalaan. Ayon sa kalihim, bago ang anumang usapan, dapat munang ibalik ni Ko ang bilyon-bilyong pisong pondo na dawit sa flood control scam. Diyos ko naman, pare-parehas mga bangag itong mga ito. Presidente, bangag. Kalihim ng DILG, bungol. Sir, John Vic Rimulya, mawalang galang na po, sir. Sa palagay ho ninyo, dito sa inihirit ninyo kay Saldico, papayag siya rito? Magsosooli siya ng 1 billion US dollar tapos tsaka kayo mag-uusap? Sa palagay mo, ganun-ganun lang? Kadali para sa mga Pilipino na magbabayad lang o magsosooli lang si Saldico ng 1 billion US dollar tapos baka hindi na namin makitang makulong yung mama na yan. Hindi ibig sabihin marami ikinanta si Saldico absuelto na siya sa mga Pilipino. Dapat niya pa rin managot sa batas. Kasi maaaring hindi lang yung mga nakikita natin na mga ninakaw nila, baka mas marami pa. Baka matagal na panahon na nila itong ginagawa. Hindi lang sila nabubuking. Baka lang naman. Pero talagang dito sila sa Administrasyong Marcos na mayagpag sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya ayun, nabuking na. Di ba, mga kababayan, posible po na matagal na po nilang ginagawa ito. Halimbawa, nabigyan siya ng pondo. Yung pondo lang ngayon, kickback ang kinukuha niya. Hindi ganun kalaki. Nakaw pa rin yun, mga kababayan. Di po ba? Nakaw pa rin yun. Kaya lang, pagpasok ng Administrasyong Marcos, doon lumaki ulo ng mga kawatan. Atin ang gobyerno. Magnakaw tayo ng magnakaw. Walang pwedeng makakapagpigil sa atin. Bumili tayo ng bahay, gawin natin imbakan ng pera. Bumili tayo ng mga air assets na kapag ka nasakotin na tayo, makalipad ka agad tayo. Yan! Di ba? Ngayon lang sila nabuking. Kasi garapala na, harap-harapan na talagang pagnanakaw. At
napakarami na natin mga kababayan na nagiging tawag nito, nadamay ba sa pagnanakaw nila dahil tuwing umuulan, binabaha sila. Iba, namamatay pa nga dahil sa lakas ng baha, dahil hindi maayos ang mga flood control project sa ating bansa. Junbek Rimulya, sir, mawalang galang po uli. Gamitin niyo po yung inyong intelligent fund para mahanap niyo kaagad si Saldico. Hindi yung hirit mo. Aba, magsoli ka muna ng 1 billion US dollar tsaka tayo mag-usap. Sa palagay mo, sir, may ganyan pa siya kalaking halaga sa bangko niya? Na gayong palipat-lipat siya ng bansa? Bawat bansa yatang pinupuntahan niya, meron siyang bahay at lupang binibili. Para nga naman hindi na niya kinakailangan magbayad ng napakamahal na renta. Wala nang maisusuli ito ng ganyang kalaking halaga. Hanapin nyo. Kumilos kayo. Yung iba, napakadali nung hanapin. Saldico, hirap na hirap kayong hanapin. Ano klaseng DILG secretary kayo? Huwag niyong sabihin, parehas kayo ni Bangag. Baka lang naman. Hindi namin tinutumbok. Pero, parang ganun na rin. Di ba? Hanapin nyo po. Trabaho nyo ho yan Bira naman kayo. Hindi papayag yan. Sinong tanga na magsosoli siya ng 1 billion US dollar tapos mag-uusap kayo? Sa palagay nyo, papayag siya sa gusto ninyo? O halimbawa, papayag siya. May pera pa ba siyang ganyang kalaki? Wala na. Kumilos ho kayo. Magtrabaho. Ipakita nyo sa tao na kaya nyong hulihin itong taong ito. Nang sa ganun, hindi kayo makatanggap ng samot-saring komento ng ating mga kababayan, lalo na't masasakit pa. Hindi po ba, mga kababayan, inutil lang ang datingan? O ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito kay Pambansang Ilong. Pambansang Ilong. Sino yan? Hindi niyo kilala? Ay, Tariela po. Ayan nilinaw ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela na hindi binabatikos ng Pilipinas ang China, kundi inilalantad lamang umano ang pambubuli at agresyon nito sa West Philippine Sea. Yan po ang sabi ni Tariela, mga kababayan. Inilalantad lamang namin pambubuli ng China. Sa ginawa yata nilang hindi gante sa ginawa ng mga Chinese Coast Guard na pambobomba ng tubig sa mga taga-PCG, para sa kanila, inilalantad nila ang pambubuli ng China. Papayag ho ba kayo niyan? Tariela, na ilang taon kayong bobombahin ng tubig ng CCG? Hahayaan niyo ho ba na araw-arawin kayong buhusan ng tubig ng CCG? Hindi ho ba kayo gagante? Hahayaan niyo po ba na bulihin na lang kayo? Total, kayo na po ang may sabi na nambubuli lamang ang China sa mga taga-PCG, maging sa mga mangingisda nating mga kababayan. Huwag niyo pong hahayaan, sir, na araw-arawin kayong hagisan ng tubig ng mga taga-China na yan, ng CCG na yan. Gumanti ho kayo nang hindi po kayo matawag na duwag. Bumili kayo ng mga
pag-spray din ng tubig dagat na mas malakas pa sa kanila. O, di magbuhusan kayo ng tubig. Huwag niyong tatakbuhan. Mahirap sa inyo pag kayo binuhusan ng tubig ng CCG, talikod, takbo. Tapos, pa-victim, paawa effect, binuhusan na naman kami ng tubig ng CCG. Tinaboy na naman kami. Pati yung mga mangingisda, tinaboy. Wala kaming kakayahan. Inang yan. Puro ka ganyan, puro ka drama. Pakita mo na may tapang ang Pilipino. Huwag kayong duduwag-duwag, sir. Hindi naman po ibig sabihin na makikipaghagisan din kayo ng tubig sa CCG, naghahamon na kayo ng mas grabe na palitan. Walang iba kundi armas na, hindi ganon. Tubig lang ang isinaboy nila sa inyo, edi tubig lang rin. Ang gamitin ninyong pangsaboy sa kanila o pangtaboy sa kanilang naglalakihang barko na Coast Guard. Ganun lang. Hindi ibig sabihin nun, naghahanap kayo ng away. Huwag kayong magpabuli. Lumaban ho kayo. Kaya naman namimihasa yung mga CCG na yan kasi hinahayaan nyo lang. Huwag nyo po hayaan na bastusin kayo, bulihin kayo araw-araw kung pakiramdam ninyo na binubuli na kayo. Pagpalagay natin, nasa loob kayo ng EEZ. Tapos papayag kayo na hagisan kayo ng tubig ng CCG. Nasa loob kayo ng EEZ. Abay, huwag kayong papayag. Huwag ko kayong magpapabuli kung bully man ang tingin ninyo sa China. Kahit na tinulungan nila yung mga kababayan nating mga nalunod yung kanilang barko. China ang tumulong. Nasaan ang PCG? Tulog. Sa pansitan. Takot nga yata kayo sa malalaking alon Kaya nyo hindi nasagip yung mga kababayan nating nanunod Kaya ang sumagip na lang, CCG. Kasi kalalaki ng mga barko nila. Talagang may kakayahan na basagin yung mga malalaking alon na yan. Kayo nasan? Wala, di ba? Tulog sa pansitan. Di ba kayo nahihiya niyan? Kesyo katatapang nyo kuno. Pero simpleng ligtas lang sa mga kababayan nating nalunod yung barko, hindi nyo nagawa. Bumili ho kayo ng mga malalaking makina na pang-spray ng tubig sa mga taga-CCG. Labanan ho ninyo. Wag ho kayong duwag. Wag ho kayong matatakot. Hindi naman siguro nakakategi ang tubig na Tubig lang naman yan. Pag tinamaan ka dyan, talsik, oo, masakit, lamog. Pero, at least, naipakita nyo sa kanila na kaya nyo. Wag ho kayong magpapatalo, Pilipino tayo, dugong mandirigma tayo. Wag nyo sabihin, support kayo, Tariela, kaysa sa mga CCG na yan. Ha? Kasi ang pagkakaalam ko, pagka sinabing Chekwa, mga hindi tuliyan, support siya. Support ho ba kayo, Tariela? Aba, dumaan ho kayo sa tuli. Pilipino kayo, matapang kayo. Tama naman yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Bumili kayo ng mga kagamitan na pang-spray na ng tubig sa mga taga-Chinese Coast Guard. May pera naman kayo. May pondo naman kayo, pero hinahayaan ninyo, di ba? Hindi nakatikim kayo kay Senator Robin Padilla ng sermon. Puro kasi kayo pa-victim, puro kayo paawa effect para magalit itong ating mga kababayan sa CCG. Aba, wag ganun. Parang pinalalabas ho ninyo na napakasasamang tao nitong mga Chinese Coast Guard.
Eto, lilinawin ko. Hindi ibig sabihin kinakampihan ko na ang Chinese Coast Guard, ha. Walang ganon. Sinabi ko pa nga na bombahin din ninyo ng tubig. Gumanti ho kayo. Huwag niyong hayaang bulihin kayo. Bumili kayo ng kagamitan. O, di ba sinabi kong ganon? O, hindi ko kinakampihan ang CCG. Siyempre sa PCG ako kakampi. Sa Philippine Coast Guard tayo, Pilipino tayo eh. Di ba? Kaso, parang natatakot ho kayo eh. Takot kayo makipagsabayan ng buhusan ng tubig sa mga taga CCG. Huwag niyo pong hahayaan. Nakantiin kayo ng kantiin araw-araw. Kantihan niyo po. Bumili kayo ng mas malaking barko tulad nung mas malaking barko kaysa sa CCG na yan at lagyan nyo ng talagang yung host na malalaki. O lumaban kayo. Tignan natin kung hindi natin mapalaya sa mga yan. Di ba? Tariela? Huwag kayong gagaya. Sa bangag. Hindi naman yata kayo bangag. Kayong gagaya doon. Alam ko may tapang kayo. Labanan nyo ang Chinese Coast Guard. Makipagbuhusan din kayo ng tubig. Ganun lang. Di ba? Kung kaya nyong gawin. Ayos. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.